I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Agay mga kababayan, mayroon tayong upload videos. Updates ko lang ito, no? Very short. Nako po, alam nyo, sa totoo lang, ako bilang taga-suporta ni Pangulong Marcos Jr., alam nyo naman mga kababayan, since pa talaga namang grabe support ko sa Pangulo. At kanya ko lang talaga nakikita yung isang Pangulo na makita mo na may malasakit sa taong bayan. 'Di ba? Alam po natin 'yan. Pero dito sa kapatid niya, nakakalungkot lang. Bakit kanyo? Sa totoo lang, no, mas kinampihan niya yung kriminal kaysa sa kapatid niya mismo na talaga naman makikita ng lahat kung paano naman magtrabaho si Pangulong Marcos Jr. Yung skills ni PBBM, walang ganyan si Senator Amy Marcos. Sa totoo lang, ang mayroon sa kanya madada. Si Pangulong Marcos Jr. tahimik lang mga kababayan, pero may gawa. Doon ko lang siguro masasabi na nakuha niya talaga yung kung ano po yung pamumuno ng ama niya, ugali ng ama niya, 'di ba? Si PBBM, no? Like father, like son talaga. Si Senator Amy Marcos, minsan nagtataka ako, mag-iisip ako ng bakit kaya ganito, no? Kapatid mo niya ba ito o hindi ko alam no? Bakit kanyo mga kababayan? Ito, basahin ko. Sabi dito, just in, tuluyan ng kumalas ngayong Miyerkules, Marso 26, si Senator Amy Marcos, kapatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ilang araw matapos magsagawa ng investigasyon sa pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Senate Committee on Foreign Relations na pinamunaan ng Senador. Ayan, Senadora, hindi ko magagawang mga ngampanya at tumungtong sa isang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Tulad ng aking sinasabi mula simula ng panahon ng halalan, mananatili akong independente, ayon sa pahayag na inilabas ni Senator Amy sa kanyang Facebook page. Alam niyo, sa totoo lang, kung mayroong pinakamabait, walang iba kundi si PBBM. Kahit sabihin mo na siguro hindi natin mawari kung bakit nagkaroon ng guys, ng boundaries itong magkapatid na ito. Hindi natin alam ang buong istorya, nga, hindi na natin pahimasukan pa, pero nakikita po sa galaw ni Senator Amy Marcos na mas kinakampihan niya talaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sa mismong kapatid, biro mo, mas matimbang ang tubig kaysa sarili mong dugo. Grabe. Alam nyo, sabi nga sa Biblia, huwag magtiwala na kahit sino man, only God. Even, no? Even, kapatid mo man yan, or mga magulang mo, pinsan mo, kaya kanilang ipagkanulo. Hindi, nasa Biblia po yan. Sino man mga pastor dito na nanonood, alam na alam po nila yan. Kaya itong ginawa ni Senator Amy Marcos, nakakadismaya mga kababayan. Tayo po, sumusuporta tayo sa mga Marcoses. Pero kung ganito naman ang ginagawa, na mas kinampihan ang kriminal, alam nyo, ako, titiwalag ako, sa totoo lang. Basta ang akin lang, si Pangulong Marcos Jr., doon lang po ako. Kasi alam ko, napakabait ito no? Sobrang bait na tao na ito. Since pa, mula nung nangampan niya, makita nyo kung gaano siya binastos talaga ng mga Duterte na yan. Yan, si dating Pangulong Digong, grabe. Hindi pa nag-file ng COC for candidacy sa pagkapangulo si PBBM, binanata niya na. Tinatawag niyang adik. Doon pa lang may ibig sabihin, no? Ayaw na ayaw niya na magiging pangulo si PBBM. Bakit? Alam niya kasi kung paano mamuno ang isang Marcos. Bakit? Nasabi niya po yan sa kanyang rally, no? Kung mayroon kayong makita na pinakamagaling na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas, maghanap kayo ng isang Marcos. O ngayon, tumakbo sa pagkapangulo ang isang Marcos. Alam na alam niya na si PBBM ay napakatalino ito, no? At isa pa,
Sabi niya po, si Pangulong Marcos Jr. ay napakabait. Hindi makabasag pinggan. Oh, siya, galing kay Digong po yan. Mismo galing sa kanya. Ngayon at may Marcos na nakaupo, kitang-kita nyo naman ang galaw niya, di ba? Oh, sa war on drugs, very smooth, very organized. Oh, ang daming mga illegal na droga na nakumpiska, mga kababayan, sa terminal, support, kahit saan lugar. Hindi ko lang mai-upload dito kasi, ito kasi si YouTube guys, ginagawa niyang unlimited, no? Hindi siya makikita. Siguro bawal, kaya nga tinatakpan ko yan ng Bagong Pilipinas flag. But anyway, biro niyo yung, ayan, sa ekonomiya ng bansa, kahit papano gumaganda, nakikilala tayo sa buong Pilipinas, no? At isa pa mga kababayan, sa tulong lang ng mga magsasaka, grabe, 101%, very hands-on, no? Yung pagtulong ni Pangulong Marcos Jr., except lang ang mga anti-Marcos. Sila lang po yun na nagkukuda sa social media, sasabihin, walang tulong ang gobyerno, asahan nyo, mga DDS yan. Tandaan nyo yan guys. Pero yung iba't ibang lugar, ang daming naitulong ang Pangulo. O, di ba? Alam nyo yan, gumagawa ang Pangulo ng paraan para may pag-utangan sila. Ayan, open na open ang land bank. Yung mga papilis, no, mga requirements, dati sangkaterba, ngayon 2 pesos na lang na requirements ang kanilang pipil-upan. Kasi yun ang order ng Pangulo eh. Biro mo, ganong klaseng Pangulo, alam na alam ni Digong po yun. Na magaling si PBBM. Hindi niya lang ipinapaglandakan sa social media dahil mauungusan siya. Sa totoo lang, maniwala kayo sa akin sa hindi. Kitang-kita natin lahat yan. Yung mga bulag lang na hindi nakakakita, ito yung mga dilis, yung mga anti-Marcos. Sos, nako, kung ikumpara nyo naman sa iba't ibang klaseng mga Pangulo mula 1986 until 2016, pinaka-the best pa rin si Pangulong Marcos Jr. sa skills, sa idea, sa pamamaraan, sa solusyon, sa kanya lahat. Hindi man perpekto ang bawat tao sa mundo, pero nagagawa ang kanilang tungkulin bilang pinuno ng bansa. Kasi si PBBM ayaw niya mapapahiya eh. Dala-dala niya ang Marcos na apelyido. Alalahanin nyo, mga kababayan, hinihila din siya kung ano po ang naiwan na legacy ng kanyang ama. Kaya nung nangampanya sa pagkapangulo ng Pilipinas, guys, kung kayo nasa katayuan ko bilang isang kalye survey, malalaman nyo ang totoo. Bakit? Sabi ng mga karamihan, siyempre Marcos kami. Dahil, bakit kanyo? Ang Marcos kasi, magaling yung aman niya eh. Yan ang lagi mong naririnig eh. Sa mga tao. Yan eh, magaling ang kanyang ama. Ang daming naiwan ay legacy. Kaya Marcos kami hanggang ngayon. Biro nyo yun mga kababayan. Kahit sino sa aking pupuntahan na bawat lugar, ganun lagi ang sinasabi eh. Sasabihin pa nga, dito, mayroon siyang nagawa dito sa amin. Yung university, hanggang ngayon, buhay pa. Believe ka eh. Plus ngayon pa, sa kanyang pamumuno. Kaya alam na alam ni Digong po yun, na magaling si PBBM. Wala sa label si Sara Duterte sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Sus, nako guys, obvious na obvious naman. Real talk tayo tuloy. Ang sinabi dito, bago nito, 2 beses hindi binanggit ni Pangulong Marcos Jr., ni Pangulong Marcos ang pangalan ni Senator Amy nang ipakilala ang mga senatorial beats ng alias sa ginanap sa campaign sorties sa Tres Martires, Cavite at Santa Rosa, Laguna, kamakailan. Tama po yun. Bakit kanyo mga kababayan? Alam nyo si PBBM? Since pa yan, hindi pang naging Pangulo, siyempre masakit din sa kalooban niya yung hinanaing ng ating mga kababayan, mga beswa, yung mga namamatay sa EJK. Alam na alam ni PBBM yan. Tahimik lang kasi siya eh. Naghumihingi ng hustisya pero wala eh. Panahon ni Digong walang hustisya kasi kontrolado niya po mga kababayan ang batas. Kumbaga ang batas nilalagay niya sa kanyang mga kamay. Pag sumupil ka, sigurado sementeryo ang punta mo. Ganyan si Digong. Hindi ganyan ang pamumuno. Pangit yung ganon. Brutal yun. Kapwa mo Pilipino,
pwede mong patawarin kahit gaano kalaki ang kanyang pagkakasala. Guys, mayroon tayong kulungan, mayroon tayong batas sa lupa na ibinigay ng Diyos. Yun dapat ang sundin. Anong sabi ng 10 Commandments? You shall not kill. Ha? Number 5 po yun. Unless pag nanlaban at mamatay sa natural causes. Walang problema doon. Pero yung kitilin mo ang isang tao without due process, na parang aso na lang, kahit sabihin mo itataas na ang kamay. Ha? Mga kababayan, maling-mali na yun. Human rights violation na po yun. Yan ang ginawa ni Digong. Alam nyo, dumidepende po tayo dito sa mga salaysal ni Las Cañas. Totoo po yun. Walang halong biro. Taliwas doon sa mga sinasabi ng mga dilis na hindi daw totoo. Well, sila yun kasi kumakampi sila sa mga kriminal. Pero tayo hindi Kaya si PBBM, mas napapanigan niya ang hinanaing ika nga thousand of Pilipino na namatay nung EJK. So ang ginawa niya, natural mga kababayan, kung mayroon pang jurisdiction ang ICC sa atin, siyempre lilitisin po dito yan bago sa ICC. Kanya lang wala na wala nang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. 2017, di ba? Kaso na ni Digong yan, sinampahan siya ni dating Senator Trillanes at mga Makabayan Black. Pasok pa din. So, mahabang panahon ng pag-imbestiga, nagkataon lang sa Marcos administration na implement ng warrant of arrest. Kaya ang sisi naman itong mga anti-Marcos na ito kay PBBM na sinasabi sinuko daw ang soberenya. Anong soberenya? Bakit? Isla ba si Digong? Tao lang yan. Hindi po yan pag-aari ng Pilipinas. Dapat lang mananagot siya sa mga kasalanan na ginagawa niya. Pumatay ng tao, nakawawang-kawawa. Grabe. Sa mga anti-Marcos, masasabi nyo kasi hindi nangyari sa inyo yan. Ngayon, makikita natin, si PBBM, mas kinakampihan niya, no? Mas binigyan niya pa, ng tinig itong mga namatayan sa EJK. At saka isa pa, legal po yun ang pagka-aresto kay Digong. Galing sa ICC. So, ang ginawa lang naman ni Pangulong Marcos Jr., sinunod lang yan kung ano po ang kooperasyon natin sa Interpol. Yun din naman Kasi ang ICC, humingi ng tulong sa Interpol. O sa Interpol, humingi din ng tulong sa Pilipinas. Anong gagawin ng gobyerno? Alangan naman tanggihan. Natural, hindi. Dahil kung tanggihan niya yan, ay wala na tayo guys. Hindi na tayo tutulungan. Pag mayroon tayong huhulihin sa ibang bansa, tatanggihan tayo ng Interpol. Yun lang naman ang kooperasyon ng Pilipinas. Hindi po sa ICC. Bakit hindi nyo pinapalawak yung kaisipan ninyo? Puro kayo si BBM. Puro kayo si BBM ang sisi. Anong kasalanan niya sa inyo? May kasalanan? Yung sinasabi nyo na isinuko si Digong. Bakit? Sinong may kasalanan? Siya rin naman. Sinampahan siya ng kaso. Doon kayo kay Trillanes. Hindi kay Pangulong Marcos Jr. Pinairal niya yun kung anong karapatan ng Interpol o ano man ang kooperasyon natin sa Interpol. Kayo naman masyado. Anong palagay nyo sa ibang Pilipino? Walang alam? Kayo lang ang may alam? Sasabihin nyo, isinuko ang soberenya. Alin ang soberenya? Ano yan? West Philippine Sea? Hindi naman siya Ayungin Shoal. Hindi naman siya Palawan. Tao naman yan. Kayo naman, Ayan. Over above political advantage, the sovereignty of the country and the interest of true justice for every Filipino must remain paramount. Dagdag ni Aimee Aisus. Isa rin to So, ibig sabihin guys, kung itong mga tao na ito nakaluklok sa Malacanang, wala talagang kwenta ang justice system sa Pilipinas. Kasi sila ang masusunod tingnan nyo ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Ang dami ng mga local governments na napaparusahan. Ang dami ng mga tao na nagkaroon ng kaso. Nabigyan po ng hustisya yung mga naargabyado nila talaga. Sa totoo lang. Kaya ito si Senator Aimee Marcos, guys, nadidismaya talaga ako. Super duper. Ang grabe yung dismaya ko talaga sa kanya. Ito ay courtesy po ng Pilipinas Today. So, nakikita nyo, nung sa rally sa Cavite at saka sa Laguna, mga kababayan, hindi siya binanggit ni Pangulong Marcos Jr. Ano man po ang hidwaan nilang magkapatid, out na po tayo doon, hindi natin alam. Pero para sa akin, kung ako tatanungin nyo, mas favor ako kay PBBM.
Dahil alam nyo, since pa naman, no, parang against si Senator Amy Marcos sa mapamumuno ni PBBM. Anong gusto niya? Siya ang masusunod? Hindi naman siya po ang Pangulo. Senador lang naman siya. Since pa lang. Against na siya eh. Kampi siya sa mga Duterte. Biro nyo, rally ng maisog, nandoon siya. Kahit sabihin mo, binabalahura ng mga Duterte ang kanyang kapatid, nakangiti pa. Doon sa gilid, dalawa sila ni Sara Duterte. Yung unang maisog rally sa Davao, na pinagmumura ang kapatid niya. Binalahura ng mga Duterte, Alipores. Ay, nakakasakit lang ng damdamin eh. Sa totoo lang, well, sa aking mga kapwa loyalist, Marcos supporters, kayo na pong bahala kung iboboto nyo. Basta ako nang bahala din sa sarili ko kung iboto ko o hindi. Basta ang akin guys, forever Marcos ako, kay PBBM lang ako. I stand for President Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa kanyang anak. Sino man ang i-endorso niya, siyempre, susuportahan ko yan sa darating ng mga 2028. So yun, ano guys ang mga kapalagay nyo? Ako, okay lang, kahit kumalas siya. Hindi naman siya kawalan eh. Ang sa akin lang, si PBBM. Wala nang iba. Doon lang po ako. Dahil alam ko itong tao na ito ay malaki po ang improvement sa ekonomiya ng bansa mula nung umupo nung 2022. Kung sino man ang laging against sa pamumuno niya, walang iba kundi ang mga Mantay Marcos. So yun guys, maraming salamat sa watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.